Sa mahigit na 2 taong pagsasama ni Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos, tila nahaharap ngayon sa matinding issue ang power couple. Hindi mamatay-matay ang mga balitang madalas di umanong nagtatalo ang dalawa. Isyong kailangang harapin. Tanong na dapat sagutin. Now! Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos, madalas nga bang nag-aaway dahil sa selos? Wala! Hindi sa totoo ha. Pero may mga issues, may mga times na may mga issues, pero hindi madalas. Parang, di ba, sa pagsasama naman ng mag-asawa, hindi naman yan bed of roses na perfect eh. Hindi kami madalas mag-away actually. Madalas ba? Minsan sinasadya na nga namin para lang magkaroon ng away. Pero nakaramdam ba si Juday ng selos sa pagkakalink ng kanyang mister sa kasamahan ni Ryan sa Eat Bulaga na si Diana Menezes? Hindi, no? Walang dahilan para magselos ako. Pangalawa, maliban sa, imbis na magselos ako, naawa pa nga ako kay Diana kasi parang, di ba, magkaibigan na naman sila ni Ray, binigyan ng ibang kulay, nahassle pa siya ng ibang tao, nakakahiya. Ang corny nun. Di ba? Pero okay lang. Yung mga ganong intriga, nakakapogi. As far as I know, it was just on Twitter. And then, meron tayong kaibigan sa press na sinulat, lumaki, tumagal. Pero, ganoon lang talaga yun. No, we just keep on telling her na, you know what, don't mind it. Pero syempre, dahil hindi naman siya taga rito at hindi naman niya naiintindihan ang takbo ng Pilipino, ini-explain sa kanya na wag mo nang pansinin. Patola rin si Lola eh. So, ako parang, wag mo nang pansinin yan. Sorry, Diana. Yes, we can be friends with my husband. We can all be friends, the three of us. Mas masaya nga yun na maging magkaibigan tayo. May pagkakataon rin bang si Ryan ang nagsiselos? Lalo na ngayong marami ang nag-aasam sa muling pagsasama ni Juday at ang dati nitong ka-love team na si Piolo Pascual. Selos, hindi sa kanya, pero napogian ako. Oo. Definitely, yung medyo parang parang di ata patas laban. Pero totoo nga bang ayaw muna ni Juday na makasama si Piolo sa isang proyekto? Hindi naman sa ayaw. It's just that okay naman kami as individuals na nagtatrabaho ng sapat sa kung ano man ang gusto namin gawin. Ayos na rin. Kung magtatrabaho, hintayin na lang natin. Kasi the more na tinatanong, the more na mailap di ba? Dalawang taon matapos ang kinasangkutan niyang eskandalo, aminado si Katrina Halili na malaki ang ipinagbago ng kanyang buhay. Personally, naniniwala ang starstruck alumna at two-time FHM Philippines Sexiest Woman na pinatibay siya ng naturang pangyayari. Malaki ang pasasalamat ng aktres sa suporta ng kanyang pamilya, mga kaibigan, katrabaho at fans na hindi nang iwan sa kanya. Ngunit kamakailan, may panibagong isyong ibinabato kay Katrina. Iniintriga kasi ang kakayahan nitong gastusan ng mga kinaharap na problemang legal. Isyong kailangang harapin. Tanong na dapat sagutin. Katrina Halili, totoo bang may DOM na tumutustos sa kanyang pangangailangang pinansyal? Wala. Kahit wala akong trabaho. Linawin ko lang po, yung pagsasampa ko ng kaso, wala naman akong binabayaran. Kahit pa paano, may ginagastos naman ako. Pero hindi naman ganun kalaki kasi, hindi naman kaibigan po yun ng tatay ko. Basta ako, alam ko sa sarili ko kung ano po yung totoo. Wala na po ang kailangang patunayan sa mga tao. Message ko po dun sa mga nagbabakalat ng mga ano na yan. Issue ng DOM, bahala kayo. Kasi, di ba?